isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya. Isa na naman pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po ay lubos na natutuwa dahil patuloy ang inyong pag-aaral kasama po ng inyong mga kaibigan at ang iba ay kaanak upang mas makilala pa natin ang Panginoon at lalo tayong mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Garantisado po at pangako, ang oras na ating ginugugol sa ating pag-aaral ay hindi masasayang dahil ito ay tiyak na magbubunga sa ating paglago sa lahat ng aspeto ng ating buhay at lalo na sa paglago ng ating pananampalataya. At gaya po ng ating nakasanayan, tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat at binigyan mo kami ng pagkakataon na magsama-sama at muli pong mag-aral ng iyong salita. Ang dalangin po namin ay patuloy mo kaming samahan at gabayan at ang mensahe mo para sa amin ngayon ay maging malinaw at ito po ay makatulong sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa last session natin, nabanggit ko na isa sa dahilan kung bakit hirap tayo na lubos na manampalataya sa Panginoon ay dahil hindi natin siya ganoon kakilala. Sino nga ba siya? Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa ating buhay? At kung tayo naman ay Kanyang nilikha, ano nga ba ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin o yung tinatawag na purpose niya sa ating buhay? Sa session po na ito ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral patungkol sa pagkilala sa Panginoon. Marami nagtatanong, paano nga ba natin siya makikilala ng lubos? Una, kinakailangan nating maunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay ng oras o gawing prioridad ang pagkilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita o ng Biblia at pagbibigay ng oras para sa panalangin. Alam ninyo, maraming mga kumpanya or maging sa pribadong buhay, may practice or proseso na tinatawag na due diligence. Sa pagbili ng property, sa pag-invest sa negosyo, mergers at marami pang transactions, napaka-importante ang due diligence. Sa madaling salita, ito ay isang proseso na kinukuha mo ang pinakamarami at importanteng detalye at impormasyon tungkol sa katransaksyon mo, sa bibilihan mo, or even sa business partnership. At habang napapatunayan mo na maganda ang reputasyon ng katransaksyon mo, iyon ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na magtiwala sa Kanya. At dahil sa iyong pag-aaral o imbestiga sa background ng taong makakatransaksyon, nakita mo doon na may history pala siya ng panloloko, ang tanong, magtitiwala ka pa ba? Siyempre, hindi. Kaya sa Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6, ang sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong tatahakin. Ibig sabihin, kung nais natin na maging matagumpay sa lahat ng ating gagawin, napakaganda yung paalala sa atin. Tayo daw ay magtiwala. Kasi sinabi rito, yung pagtitiwala, hindi ka lang basta magtiwala, kung hindi buong puso at lubusan. At wag na wag daw tayong magiging dependent o mananalig sa ating sariling lakas, kakayanan o even karunungan. Sa Kawikaan na ating binasa, ang pagtitiwala sa Panginoon ay isang utos. Ito'y isang command at hindi lang sinabi na magtiwala ka ng buong puso, ibig sabihin, wag daw natin siyang pangungunahan. Sa lahat ng ating gawain, siya raw ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa verse 6, sa lahat daw siya ay alalahanin. Naaalala ninyo, noong nakaraang topic, pinag-usapan natin na napaka-importante na dapat ang bawat isa sa atin isinasangguni natin ang lahat ng balak nating gawin sa Panginoon upang hindi tayo magkamali. Ang tanong, paano nga ba nating lubos na maikilala ang Panginoon? Ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Kagaya ng pinag-usapan natin kanina, kailangan nating magbigay ng oras.
Kung interesado tayo na malaman ang detalye tungkol sa isang tao na nais mo magkaroon ng relasyon, bibigyan mo ng oras na pag-aralan ang lahat ng bagay na magiging daan upang lalo kang mapalapit sa Kanya. Bibigyan mo ng oras na makasama siya at alamin ang mga bagay na gusto at ayaw niya. Ganon din sa Panginoon. Makikilala lamang natin siya ng lubos kung magbibigay tayo ng oras para sa Kanya, oras para sa Kanyang salita, oras sa pagbabasa at pakikinig tungkol sa Kanya. Ang kadalasang concern ng mga nagsisimula pa lamang, sabi nila, gusto ko nga makilala ang Diyos. Ang hirap naman basahin o intindihin ng Biblia. Masyadong malalim, hindi ko maintindihan. Alam mo, pwede kang magsimula dun sa aklat ng Juan na magpapakita at magtuturo sa atin kung sino ba talaga si Kristo. Ang kanyang layunin, maging ang kanyang tinatawag na divine nature or kanyang pagiging Diyos. In fact, in John chapter 8 verses 31 to 32, anong sabi rito? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayong mga tunay na mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, habang patuloy natin siyang kinikilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, lalo nating nakikita ang mga mali nating gawain na nagiging dahilan ng magulo o miserable nating buhay. At dahil kinikilala natin siya ng lubos, natututunan natin na napakaganda pala ng plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Unti-unti tayong mababago dahil magsisimula na tayong sumunod sa Kanyang utos dahil naunawaan na natin na maganda pala ang hangarin niya para sa atin. At iyon ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Now, talking about mga bagay na ginagawa natin na nagiging dahilan ng buhay na magulo at miserable. Makinig tayong mabuti. Baka tayo na mismo ang mga nakakagawa nito. Sa Efeso chapter 4, verse 17, anong sabi rito? Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Bakit daw huwag mamuhay na gaya ng hindi sumasampalataya? Sa karugtong ng verse 17, sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang isip. Anong ibig sabihin ng walang kabuluhan ng pag-iisip? Nonsense? Walang saysay, walang katuturan ang mga bagay na kanilang iniisip. Dahil walang katuturan ang kanilang mga iniisip, definitely wala ring katuturan ang lalabas sa kanilang mga bibig. At kung walang katuturan ang lumalabas sa kanilang bibig, ganun din ang gawain sa buhay. Mga bagay din na wala ring katuturan. Mga bagay na hindi makakabuti sa sarili, mga bagay na hindi makakabuti sa kapwa, kung hindi makakasama. At mga bagay ito na kinapupuutan ng Panginoon. Gaya ng ano? Sa verse 18, ang sabi dito, wala silang pangunawa. Hindi rin nakakaintindi. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Anong sinabi? Kaya matigas ang ulo dahil mangmang tungkol sa salita ng Diyos at kautusan ng Diyos. At dahil mangmang sa salita ng Diyos, sila'y namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi rito, wala rin silang bahagi sa buhay na nilayon o buhay na kaloob ng Diyos. Kaya in verse 19, anong sinabi at resulta? Sila'y naging alipin dahil lang saan? Dahil lang sa kamangmangan. Dahil lang sa walang saysay na pag-iisip. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kung hindi pawang kalaswan. Alipin daw nga saan? Sa kahalayan at kalaswaan. Hindi naman kaila sa inyo. Lalo na sa Pilipinas kung gaano kataas ang bilang ng mga taong naghihiwalay. Papalit-palit ng asawa at papalit-palit din ng kinakasama. Alam nyo, sa totoo lang, sa isang upuan, ang bawat isa kaya nating magsulat ng mga dati o mga kilala natin na dati ay maayos ang pagsasama pero ngayon ay hiwalay na. And I remember one time, tinanong ako ng aking pangalawang anak na lalaki. Sabi niya, Dad,
paano ba ako magiging faithful kapag ako ay nag-asawa na? Ang tugon ko, sabi ko, magiging faithful kang asawa anak kung magsisimula ka habang single ka pa. Paano? Be faithful with what you watch. Sa mga bagay na ine-entertain natin sa ating isip, sa pagpasok sa boyfriend-girlfriend relationship, hindi dapat mag-compromise at hindi dapat lalo na mag-engage ng premarital sex. Kasi kung hindi pa nag-aasawa, meron ng ganitong mga practice sa buhay, pagka nag-asawa na, bit-bit niya pa rin ang ganong klaseng mga gawain. And ang problema, sa generation natin noon at generation din ngayon, ang mga dalaga at binata pa lang, marami nang ini-explore, kaya problema, isang malaking problema ay ang teen pregnancy. Kaya pag nag-asawa na, ganun pa din ang kasanayan, kahalayan at kalaswaan. Yan ang isa sa nagiging hadlang bakit hindi tayo nananampalataya ng lubos. Mga bagay na ginagamit ng kaaway upang lalo tayong lumayo sa Kanya. Sa susunod nating pag-uusap, magpapatuloy pa rin tayo sa pag-aaral kung paano natin lubos na makikilala ang Panginoon at aalamin pa rin natin ang mga hadlang sa paglapit natin sa Kanya. Kaya maganda ho na ating muling iproseso yung mga natutunan natin, atin pong pag-isipan ng mabuti at hindi lamang natin pag-isipan, napakahalaga po na ating pong itong ipamuhay. Tayo pong muli ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa muling pagpapaalala mo sa amin na may mga bagay kaming nakakasanayan na nagiging hadlang upang lalo ka naming makilala at hadlang sa aming paglago. At sa aming pong pagpuproseso, tulungan mo po kami, Panginoon, na makita ang mga bagay na ninanais mong tanggalin na sa aming mga buhay upang kami ay magpatuloy sa aming relasyon sa inyo. Salamat, Panginoon, at hindi ka napapagod sa pag-abot sa amin. Muli po, tinataas namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya.